tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa mega oil price hike ayon sa Transportation Department. Ang inaabangan na lamang ay kung magkano at kung kailan yan ipatutupad. Para maibsan ang dagok sa public transport, ay inihahanda ang 5,000 pisong ayuda para sa mga driver nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal nang umaaray ang mga tsuper at ilang petisyon na para sa taas pasahe ang nakabinbin sa LTFRB. Pero dahil sa ipinapatupad pa ngayong mega oil price hike, sabi ng Transportation Department, sigurado na raw na magkakaroon ng fare hike. They submitted a recommendation. They said, we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutugma. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fare hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes, that's it. There is going to be a fare hike. As to the final numbers, yes. Pero ayaw pang sabihin ng DOTR kung kailan yan ipatutupad at kung magkano ang magiging taas pasahe. Inaasahang malalaman yan sa linggong ito. Yan daw ang pinakahihintay ng mga tsuper, lalo't malaking kabawasan sa kanilang kita ang malakihang oil price hike. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. Batid daw yan ng gobyerno, kaya nasa Malacanang ngayong umaga mga Metro Manila mayors at kalihim ng Transportation Department at DSWD para sa agarang 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Hindi na lang kasi sila public utility drivers kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Cash ang bigayan ng ayuda simula sa Martes at unang mabibigyan ang mga tricycle driver na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan, sunod ng mga jeep. Pero lahat, mga driver ng bus, taxi, TNBS at mga delivery rider, basta nasa transportasyon, makakakuha kalaunan. Sisimulan lang ang rollout sa Metro Manila pero lahat daw ng tsuper at operator sa buong bansa ay makakakuha. Walang utos ng ating Pangulo is nationwide. So, i-kick off lang natin sa Metro Manila pero sunod-sunod na ho yan, hindi na yan magtatagal. One after the other mangyayari ho yan. Total, ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts. Ikinatuwa ng transport groups ang anunsyong ito, lalo't uunahin ng mga tricycle. Yun nga lang, panawagan nila sa mga lokal na pamahalaan, ayusin ang listahan. Sana lang sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 119 ay 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po isang problema na napakabagal. Iba pa ang fuel subsidy na 5,000 pesos din mula naman sa LTFRB. Pero bago mabigay ito, kailangan mo nang tumagal ng isang buwan ng $80 kada bariles sa presyuhan ng krudo sa world market at kailangan may certification ng DOE bago maipamahagi. Para makatulong naman sa mga provincial bus at sa mga delivery truck halimbawa, nakikipagtulungan din ang Transportation Department sa mga toll operators para sa diskwento sa toll. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Yun yung mga ibang mga sinasabi natin, non-cash at saka mga other intervention and measures na ginagawa po ng pamahalang nasyonal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At dahil din sa mega oil price hike, kaya nagmahal na rin ang galunggong, ang karning baboy at ilang klase ng gulay na posibleng masundan pa ng bigas. Gumagamit din kasi ng langis ang mga magsasakat mangingisda, kaya target din silang bigyan ng fuel subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumataas na rin ang presyo ng ilang pagkain tulad ng galunggong na biglang sipa ang presyo. Kahapon, ang benta namin 280 to 60. Ngayon, 340. Kasi tumaas. Ang laki ng itinaas. Ipapatong nila yung expenses nila sa isda. May bahagya ring pagtaas sa presyo ng patatas at Baguio beans. Pati presyo ng karne ng baboy may dagdag presyo na rin. Yung sa karne, about 30 pesos yung in-increase ng liempo. So it's really on the cost of movement of goods. Pag magmahal din yung imported na feeds, feed wheat, mais, soya feed meal, pag yan dumating sa atin in-import, mas mahal, mag-translate ito to higher production cost. Yun ang magiging epekto niya.
Sa Marikina Public Market, mas mahal na ang benta ng mga supplier ng baboy sa mga retailers. Pero hindi pa raw nila pinapasa sa mga mamimili. 380 pa rin bentahan. Kailan po kayo magtataas? Pag tumas pa ulit ng isang beses. Kasi malaki naman si shoulder, 10 pesos na. Tumas ang gasolina, di ba? Kaya nagtaas kasi transportation bago makarating naman to dito, mga baboy na to, kumakain ng gas. Bukod sa tumataas na presyo ng liempo, galunggong at ilang gulay, ayon sa Department of Agriculture, maaari ring tumaas ang presyo ng bigas. Kung titingnan mo yung presyo ngayon ng farm gate, plus idadagdag pa itong epekto, posible yan talaga na magkaroon ng epekto sa presyo ng bigas. Kasi yung farm gate ngayon naglalaro, yung basa, 20 to 25. So dadagdagan ng 3 piso para i-dry yan, so 23 to 28. Kung merong additional gastusin, so we can expect na magkakaroon ng dagdag ng presyo ng bigas. I cannot say for sure exactly when, but there will be some increases. Para maibsan ang epekto ng lumulobong presyo ng produktong petrolyo, maglalabas na ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. Sila yung mga may-ari o nagrerenta ng mga makinarya at bangka. May 10 billion pesos rin mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad, pero pinag-aaralan na rin gamitin ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Meron din kaming nakikita pa na possible na pondo na mga previously na release din sa fuel subsidy na hindi pa nagamit, na nasa DBP ngayon, na instead na ibalik sa Treasury ay pwede rin naming pag-aralan na i-retain sa DA para ma-release din sa ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 800 kilo ng umano'y shabu ang nadiskubre sa sumadsad na speedboat sa Paluan Occidental, Mindoro. Tinutugis ang 2 sakay nito na mabilis na tumakas. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng masamang panahon at malakas na alon, isang speedboat ang sumadsad sa baybayin ng Paluan Occidental, Mindoro. Sakay nito ang 2 hinihinalang foreigner. Nabutas yung bangka niya, yung speedboat niya. Tumabi siya doon banda sa Barangay Harrison. Nung nilapitan sila ng mga tao, ayaw nilang tumanggap ng tulong. So yung mga tao nagduda kasi hindi sila naiintindihan, hindi marunong magtagalog. Itinawag ito ng mga residente sa military base kaya rumisponde ang mga sundalo. Sa loob ng nasirang speedboat, nakita ang mahigit 40 sako na may foreign markings. Sa ngayon po, ongoing pa yung inventory natin. Pero based on sa na-recover, more or less nasa 860 kilos yun of suspected shabu. Ang standard value po nung na-recover natin doon, na na-turnover po sa atin, is 5,848 million pesos. Pero agad tumakas papuntang gubat ang 2 sakay ng speedboat. Nagsasagawa na ngayon ng hot pursuit operation laban sa kanila. Through continued cooperation and vigilance, we can prevent the proliferation of illegal drugs and ensure the safety and security of our people. Nakatakdang i-turnover sa PNP at PIDEA ang bilyon-bilyong pisong hinihinalang shabu. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. At kaugnay pa rin ang balitang yan, nahuli na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang 2 dayuhang sakay ng speedboat na tumakas. Mga Chinese national umano ang mga suspect. Dadalhin ang mga dayuhan sa kustodiya ng PNP para sa investigasyon. Sakto 1 taon na mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC. Inalalayan ng kanyang mga taga-suporta at ipinagdasal na mapauwi na siya sa Pilipinas. May hiwalay ring pagtitipon ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Nakatutok si Mark Salazar. Ngayong unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ipinagdasal ng mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction
to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Nagtipon din ang mga taga-suporta ni Duterte sa tapat ng Korte Suprema sa Maynila. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ang kanilang ama. We want to know whether or not tama yung ginawa ng gobyerno o kaya mali, whatever it is, nakapag-desisyon na, we can move on to other things. Isang taon na ho, medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng madugong drug war, nagpapasalamat sa pag-usad ng kaso sa kanilang misa at programa. Mahalaga yung paggunita, pag-alaala, sapagkat ito'y isang patunay sa katotohanan na naganap. Halo-halong pakiramdam, pero lahat sila ay may pasasalamat, lahat sila ay mayroong pahayag na kagalakan na umuusad ho ang kaso. Sa parehong programa, may dalawang earned din na itinurn over sa kanilang mga kaanak matapos i-examine ang kanilang mga labi. Nanawagan din sila sa ICC na kumpirmahin na ang charges laban kay Duterte at arestuhin ang mga umano'y co-perpetrator niya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa loob ng isang taon, gumulong ang reklamong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang unang naging dating Pangulong humarap sa International Criminal Court. Ang mga naganap mula sa kanyang pagkakaaresto hanggang sa mga naging hakbang ng prosekusyon at depensa ng kanyang kampo. Balikan natin sa pagtutok ni Chino Gaston. March 11, 2025, may sinalubong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkalapag niya sa NAIA mula kanyang biyahe sa Hong Kong. I-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaugnay ito sa reklamong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder na inihain sa kanya sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Ineskortan siya papuntang Villamor Air Base at sinilbihan ng arrest warrant na inisyu ng ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Pagkain naman ko eh. Sa kabila ng tangkang pagharang ng kanyang mga kaanak at taga-suporta, 80 years old siya. 80 years old siya. Walang kaso. 80 years old siya. Akin na yung anak ko! Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. naisakay si Duterte sa chartered flight papuntang The Hague sa the Netherlands. Ikinulong sa ICC Detention Center si Duterte at naging unang dating Pangulong ng Pilipinas na pinaharap sa ICC. I'm Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa.
His surname is Duterte. Habang nakakulong siya, kinwestiyon naman ng kanyang defense team ang jurisdiksyon ng ICC. Humiling din sila ng interim release o pansamantalang paglaya at ng indefinite adjournment dahil sa kawalan na umano ni Duterte ng kakayahang makaalala kaya hindi na kayang sumalang sa paglilitis. Pero karamihan sa mga petisyon nila ay mababasura kahit iapela pa sa appeals chamber. Pinagbigyan naman ang hiling noon ng depensa na may pagpaliban ang confirmation of charges na unang itinakda dapat noong Setyembre at natuloy lamang nitong Pebrero. Dito, inilatag ng prosecution ang kanilang argumento kung bakit dapat tumuloy sa paglilitis ang proseso. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the Davao model nationwide. Bagay na hinarang ng depensa. The defense firmly submits that the pretrial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. Mula nang magtapos ang confirmation of charges hearing noong February 27, may 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber 1 para ilabas ang kanilang pasya kung tuluyang bang lilitisin si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Pinangangambahang tumaas ang presyo ng gulay kung titigil ang mga magsasaka sa pag-ani ng kanilang mga pananim. Daing nila, lugi na raw kasi sila dahil sa taas ng presyo ng langis. Kaya pinag-aaralan na raw ng Kapitolyo ang pamimigay sa kanila ng subsidy. At mula sa La Trinidad, Benguet, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, umaaray na nga ang mga magsasaka dito sa Cordillera dahil sa taas ng presyo ng langis. Yung mga biyahero naman na ating nakausap, sinabing baka hindi maiwasan na itaas ang presyo ng gulay na inihahatid nila dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa dahil nga sa taas ng gastusin nila ngayon sa diesel. Tambak ang mga ibinabagsak na repolyo sa trading center ng La Trinidad, kaya 5 pesos per kilo na lang ang benta ng magsasakang si JR Gabol sa 5 toneladang kalakal. Kulang yan para sa gasto sa pagsasaka, bayad sa taga-kamada sa trading post at sa gasto sa 5 oras na biyahe mula Bauco Mountain Province dahil sa mega oil price hike. Posibleng hindi anya siya mag-ani na posible ring gawin ng iba pang magsasaka. Wala lang. Pag yung talagang lugi, malulusaw lang doon sa garden. Bakit po? Kaysa naman abunadong magbiyahe. Kasi kahit ibiyahe mo yan, madideficit ka rin. Lugi rin. Kung tutuusin, stable naman ang mismong presyo ng gulay sa La Trinidad ayon sa asosasyon sa bagsakan sa ngayon. Pero kung hindi magde-deliver ang mga magsasaka dahil kinakain ng presyo ng langis ang kanilang kita, kukulangin ang supply sa palengke kaya magmamahal ang gulay. Example, pag repolyo, pag 4 lang ang kaya ng repolyo, paano transportation 8 na? Hindi sila magkakat. Sigurado, konti lang dumating dito, di tataas ang presyo. Hindi lang naman sa delivery gumagamit ng langis ang mga magsasaka. Ayon kay Jonah Cabaling na bumiyahi rin ng 5 oras mula sa Bugyas, Benguet. Pati ngayong susunod na itatanim namin, pag walang crudo, wala kaming pandidilig kasi gamit namin water pump. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ang pagbibigay subsidy sa mga magsasaka ng gulay para pamalit sa dagdag gasto sa krudo, para tuloy ang pagsasaka, pag-ani at paghahatid ng gulay sa bagsakan. Kailangan talaga yan kasi siyempre sustainability pa rin. Pwedeng makapagtulong tayo ng financial assistance for transport, for fuel, at least makadala pa rin sila ng mga gulay natin sa merkado. Sa 3 malalaking gasolinahan sa La Trinidad, nasa 85 pesos hanggang halos 97 pesos na ang litro ng diesel ngayong ikalawang araw ng utay-utay na mega oil price hike.
May kasunod pang installment ng presyo bukas. Matataas din ang presyo sa malalayong bayan ng Benguet pero malalapit naman sa taniman ng gulay. Pero ang issue sa isang gasolinahan sa Bugyas ay kawalan ng supply kaya nagsara na lang. Vicky, patuloy ang monitoring ng LGU ng Benguet kung may mga gasolinahan ba na labis-labis yung ginagawang pagtataas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. At Vicky, ang mga sabi na sa atin ni Governor Diclas, ang mapapatunayan nga na lumabag ay isusumbong nila sa DTI para maipagharap ng kaukulang reklamo. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Added katatakutan ang hatid ng bagong poster para sa inabangang horror film na Huwag Kang Titingin. Ang cast na may mga first time na ring gawin para sa pelikula, hanggang saan kaya dadalhin ng kanilang tapang at takot? Makichika kay Athena Imperial. Gen Z barkada fighting for their lives ang mapapanood sa horror film na Huwag Kang Titingin ng GMA Pictures at Mentor Productions. Excited na sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates Sofia Pablo at Marco Massa sa showing ng pelikulang tinapos bago sila pumasok sa bahay ni Kuya. May hinahabol kaming deadline, so sabi namin, ibibigay talaga namin yung best para din paglabas namin, yung project na babalikan namin, talagang nakaka-proud siya na ipakita sa mundo. Iba yung klase ng build-up. Iba yung merong tinatago yung character ko na natatakot siyang harapin. But eventually, kakailanganin niya itong harapin. So, ibang klaseng character arc siya. Hindi naman nakalain ni Allen Ansay at Anthony Constantino na ang kanilang magiging first ever movie, Makapanindig Balahibo. Meron kaming eksena na sa cemetery yung kinunan. Isipin mo yun hating gabi tapos kinukunan niyo sa cemetery. It's a horror film, so I really rely on the co-actors to help me get into my character. In addition to that, the setting made it really very easy to get into it. Unang pagkakataon naman para kay Michael Sager na gumanap sa horror genre. Ang dami palang energy na kailangan. Pag sisigaw ka, pag natatakot ka, mabigat siya. Sa character naman ni Sean Lucas, makaka-relate ang mga content creator na walang takot kung umasa sa viral challenges. After ni AJ Tacos, like, something that's really relevant right now, na yung mga people, like, what you're willing to do for fame. Filipino folklore na hinaluan ng cloud chasing ang tema ng pelikula, kaya abangan ito sa mga sinihan sa April 15. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!